ng ating mga pagsubok, ng ating mga batahin. Ang pangako ng Panginoon, God is with us. Just raise your hand and say Amen. If you believe in this lies, na sa lahat ng mga pagsubok at trials natin, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Amen? His love for us has never changed. Pag sinabing never changed, constant. Mula noon, hanggang ngayon, hanggang sa future, kinabukasan natin, walang changes ang pagmamahal sa atin ng Diyos. At yan ang assurance niya sa atin. Do you agree sa sinabing ito ng Panginoon? Just say Amen if you agree. Amen. Parang ka? Amen! Yun, di ba? Mag-amen tayo kasi we do agree to this assurance of God to us that His love for us is never ending. Walang katapusan. Okay? And His promises still stand and remain. Lahat ng pinangako ng Diyos sa Kanyang salita ay nananatili magpakailanman. Amen? Amen. Okay, at sinabi niya dito sa Kanyang aklat sa Jeremiah chapter 29:11. For I know the plans I have for you. Plans to give you hope and plans to give you future. Tagalogin natin para mas malinaw. Sapagkat alam ko ang mga plano sa iyo. Mga plano magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. O magandang kinabukasan o magandang future. Ano bang word of encouragement sa palagay mo kung ano ito? Sino mga sa inyo mga kapatid? Context clues. It's already there. Anong word of encouragement to? Diba? May mga words of encouragement. Yes, Kuya Gerard. It's already there. Context clue. For I know the plan I have for you. Plans to give you hope for a future. And future. Anong word of encouragement to? Very good. The word of hope. Binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. Pag sinabi natin may pag-asa, ibig sabihin, may liwanag, may kinabukasan. Just say Amen. If you don't agree with this word of God. Ang hina, Amen. Amen. Very good. Alam natin na may mga bagay na maaaring mabigat, di ba? We are being loaded with a lot of things, lot of burdens loaded in our hearts. Maraming mga factors. It could be environmental, it could be social, it could be mental, emotional, and a lot more. Mabigat na mabigat ang pagkaramdam natin ngayon. Alam natin, sabi nga kanina, Pastor, hindi tayo normal, hindi tayo tao, o patay na tayo kung wala tayong problema. Right? So we should be thankful because we are encountering problem. Dapat ba tayo magpasalamat that we are facing trials and difficulties in life? Bakit, Kuya? Bakit? Bakit? Dahil sa problema ito, it leads us to become closer to God. Do you agree with me? Amen. Kasi doon natin siya naaalala. Pero kapag wala tayong problema, we are bestowed with everything sometimes. We forget to say thanks and be grateful to what God has bestowed unto us. Material man or material things. Kaya we should be thankful. You, mga kapatid, should be thankful if you are encountering trials and challenges in your life. Ngunit tandaan natin, sabi nga ng Panginoon, kailanman hindi niya tayo iwan o pababayaan. Sabi niya, di ba? Don't be discouraged. Don't be afraid. Don't worry. For I am with you wherever you go. Amen? Amen. Di ba? Dahil sa atin, sabi niya, dahil siya ang magsisilbi nating lakas at kalasan. He will serve as our strength and shield to fighting and overcome these challenges, trials, and problems that we are facing. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Kapatid, nasa inyo ang pag-asa. Okay?
laging hayag ng Panginoon ang pag-asa sa atin dahil ang kanyang kapangakuan. Di ba? Lift up your hands to me, and I will give you rest. I will uphold you with my righteous hand. Anong kakatakot mo sa mga problemang yan? It's just like a make-up in our lives para maging mabuti tayo sa ating mga gampanin at lumapit tayo ng lubos lang sa Kanya with a strong faith and trust. Amen? Amen. Amen. No matter what you are facing right now, ano man ang inyong dinadala sa kasalukuyan, mayroon ang sagot ng Panginoon dyan. Kapatid, we should be grateful and thankful kasi sinabi ng Panginoon, I already overcome the world. Nagapi ko na. Di ba? Naiwagsin ko na. I already cast them out. Lahat ng mga dinadala nyo, pinapasan nyo ngayon, ipagpasalamat nyo, i-claim nyo ngayon, wala na yan dahil tinalo na ng Panginoon. Lahat ng mga bigayin, lahat ng mga dalahin, lahat ng mga problema nyo, mga kapatid. Amen? Please say amen if you do agree with God, with our Jesus, that we already overcome all these challenges that you are facing. Amen? Amen. Parang yun na. Amen. Ayun. Laksan natin para marinig ni Lord at bigay lahat ng mga desires ng mga puso natin. Sabi nga niya, just keep holding on. Kapit lang. Kapatid, Roxanne, Gab, huwag masyado tayong self-centered. Huwag tayong masyadong selfish. Bigyan natin kay Lord. Almighty siya, di ba? Sa Kanya lahat. And lahat ng desires ng puso natin, just let God feel that you have the good intention of what you are thinking and the desires ng puso